Mula Maynila, aabutin ng halos kalahating araw ang biyahe papuntang Kabayan, Benguet. Dahil lampas pa ito ng Baguio, 6 na oras ang kailangan niyong ilaan. Pinakakilala ang Kabayan po sa mga tourist spots, mostly po sa Mount Pulag. Tama, sino nga bang hindi pa nakakakilala sa Mount Pulag? Luzon's highest peak at ang pangatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mount Pulag is the sacred ground of the tribes, different tribes, and it's the roof of Luzon. It's also one of the headwaters of the 4 major dams in Luzon. Itinuturing itong sagradong lugar ng mga katutubong tribo na nakatira sa paligid ng bundok, ang mga Kalunguya, Karaw, Ibaloy at Kangkanay. Dahil daw sa sobrang lapit nito sa langit, naniniwala sila na rito, maari na nilang makausap ang kanilang Diyos. Naniniwala silang sagrado ang pag-akyat dito. It's about 9 to 6.047 meters above sea level, as per assessment of the National Mapping Resources and Inventory Authority. Pulag is really high on the bucket list of mountaineers or hikers. The mere fact na siya na yung pinakamataas na pwede mong akyatin dito sa Luzon makes it a real priority for hikers here. Tsaka yung Mount Pulag, may easy trail eh. Lalo na yung company namin services a lot of beginner hikers. Isa tong Mount Pulag sa mga pinaka-attractive para sa kanila. Instagram-worthy photos. Easy trail. Ilan lang yan sa dahilan kaya dumami ang mga naingganyong umakyat dito. Maganda kasi talaga siya, yung the place. Lalo na pag yung weather mo is sunny, maganda talaga. Kaya ang pagdagsa ng mga tao sa bundok ay naging problema ng mga residente. Years ago, in 1999, there were issues on non-reservation, unregulated transport. There were no organized guides na masasabi mong setups. There were no medical certificates required then. Ang dati nilang sagradong bundok, unti-unting nababastos ng mga biyaherong walang kamalay-malay sa halaga nito. Admittedly, syempre kasama ng pagsikat ng Mount Pulag, kasama din yung pagdami ng tao. So, nung una, I guess medyo nahirapan sila kontrolin. Kaya napilitan ng mga katutubo at gobyerno na maghigpit sa pag-akyat ng Mount Pulag. To all trekkers in Mount Pulag, we need your reservations. We have to do it for the sake of the carrying capacity. We have to control the entry of the park kasi mamamatay yung pulag pag hindi natin makontrol. Lahat ng organizers ngayon, dapat may 12 participants per team para to give equal chances to other people. Nagre-require kami ng medical certificates. Everybody should be registered at the visitor center. At the same time, dapat may mandatory orientation po and registration sa office po. Pag hindi nila ginawa yun, baka mas madisgrasya lang yung mga magha-hike lalo. Kailangan ipa-recuperate naman natin yung bundok. Kasi pag masyadong na-abuse lang siya, mawawala rin siya. Hindi na magbe-benefit yung future generations natin. Mount Pulag is the second highest peak in the Philippines. It rises... Climbing ethics respect the local culture. Garbage in, garbage out. Bawal pong mag-introduce ng mga galing sa labas ng mga animals or plants kasi it can totally wipe out our native plants. Propagate native plants. Let us also respect the native plants and endemic species. Avoid kissing in public, going around naked kasi yan ang insulto sa kultura ng katutubo. We will be presenting it to the tribe. So pag napanis sila based on the customary laws, I have no recourse but to respect the decision of our Council of Elders. Kung sakaling hindi kayo pumasa sa inyong medical checkup, may ibang tourist spot na irerekomenda si Ma'am Emita sa inyo na nandito rin sa National Park. And then the northern side of the park is also beautiful, the mountain lakes. I advise those who are organizing trips to usher also their escorts doon sa northern side ng mountain lakes na pupuntahan po ninyo. Ang ganda din nun. Gustong malaman kung kaya nyo nga ba ang akyatan sa Mount Pulag? Itong first lake natin, tiyak na susubok sa tibay ng baga nyo. Ang Bulalakaw lang, lake is malapit lang yan sa road.
So from the road is mga 3 minutes hike lang. Yep, malapit lang sa daan, pero ang tarik naman ng hagdan. Kaya hinga ng malalim bago umakyat. Tapos syempre, huwag niyong kakalimutang mag-exhale. Pagdating sa taas, maaaring magpahinga ng konti sa open area at saka bumaba sa lawa. Shaded by Mose Forest, and then siya pa rin ang Clinis and Greenwich Lake and land pa rin dito sa Cordillera. Pero hindi siya pwedeng pagkunan ng maiinom. And then binabawal nila ang maliligo doon, and then maghugas ng paa, iihi sa gilid ng lake kasi dito sa baba is water source na ng community. Sinasabing ang lawa daw na to ang pinakamaganda sa Cordillera. Katunayan, 3 beses na itong nanalo ng Cleanest Lake sa Gawad Pangulo sa Kapaligiran Award. Hanep! Bago kami umalis, may isa pang paalala si Ma'am. I advise all trekkers to patronize the local drivers and transport crews, considering that sila ang nakakaalam ng terrain. Most of the vehicular accidents occur to those drivers coming from other regions na hindi nila alam ang elevation, yung terrain ng road, as well as the difficulties.